at ngayon na nga nanalo na po si Donald Trump, may continuity pa rin po yung foreign policy. Kumbaga, ang Pilipinas ba, tayo ay makakaasa na tayo pa rin po ay magiging our greatest ally will still be the United States. Patuloy po sila tutulong sa atin kung sakali po talaga magkaroon na po talaga ng mas malalang hidwaan ang China at ang Pilipinas. Do you believe in the foreign policy continuity of Donald Trump? Ngayon pa siya uupo na sa Oval Office. Yung continuity in terms yung competition sa pagitan nitong China at mga Estados Unidos, patuloy yun, no? Mag-iiba lang siguro dun sa timpla, dun sa complexion, kung paano i-implement yung great power rivalry or competition strategy ng Estados Unidos under a second Trump administration. Yung alyansa ng Estados Unidos at ng Pilipinas, matagal na rin yan, tratado yan. Hindi yan basta kumbaga mabubuwag, no? Pero syempre yung commitment ng Estados Unidos kung paano siya i-implement, whether yung diplomatic wording ba, halimbawa doon sa pag-call out o pagprotesta dito sa mga aksyon halimbawa ng ibang bansa dito sa West Philippine Sea, no, na nakakabahala, kung magkapatuloy pa yon at kung ano yung material support, no, gaano kalaki yung material support, whether EDCA yan, whether yung mga joint exercises, kung yung mga transfer ng equipment, donation ng mga equipment, mga arms, no, whether air or sea assets, kung yun pa rin ba ay magpapatuloy, no, o i-obliga ba ang Pilipinas na taasan yung ating defense spending, kung gaano kataas at kung gaano kabilis natin dapat iakyat yung ating defense expenditure considering election next year, midterm election sa atin. So yun yung mga bagay na titingnan natin. At syempre, halimbawa itong si Trump, no, may mga pronouncement din siya na halimbawa dito sa issue ng Ukraine, kaya niyang tapusin halimbawa yung giyera dito sa Ukraine kasi maganda yung kanyang relasyon sa presidente ng Russia, si Vladimir Putin, at siguro may leverage din siya siguro kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. So kumbaga gusto niya rin i-position yung sarili niya ngayon, pangulo na siya uli ng Estados Unidos, na maging parang mediator o broker, no? So siguro may impact din yon sa ibang flashpoints dito, halimbawa sa Israel, sa Gaza, no? At dito halimbawa sa South China Sea. So kung sabihin ni Pangulong Trump na nais niyang maibsan itong tension dito sa South China Sea, mamagitan dito sa mga bansa na dito nga nagkaroon ng sigalot dito sa katubigan dito sa West Philippine Sea or South China Sea, yun ay pwede niyang gawin, no? So titingnan natin kung ano yung role na magiging papel na gagampanan ng Estados Unidos sa pagsuporta sa Pilipinas dito sa ating rights at sovereignty dito sa West Philippine Sea. At the same time, kung ano yung diplomatic efforts na ipoprovide ng Estados Unidos para ma-stabilize itong rehiyon na to at para yung mga magkapitbahay, halimbawa Pilipinas at China, ay hindi nga humantong sa actual na conflict. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.